guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective around this time. Wow, emotional, affectionate, or maybe you're in love, or nagki-care ka sa iba o sa isang person, o you care for yourself, or pwede ding emotional around this time, and or pwede sa pets mo. More information sa Queen of Cups dito sa energy ninyo. Oh, may emotional ka na dinidesire mo, or napupush ka ng emotion mo. You're willing, no? Yung feelings mo ba, willing na mag-reach out. You're inspired by your, kung ano yung naramdaman mo, your emotion, kung ano man nasa emotion mo, na mag-reach out. Kanino? Ay! Wow! The love. Sa inyong lovers. Sa inyong divine, sa inyong divine counterpart, sa inyong divine partner, sa inyong divine lover or divine lover, sa inyong divine counterpart, or sa person na divinely guided kayo to be together. There's balance, pero ito ay nasa inyo na yun kung makarelate ka sa reading or hindi. Pwede yung iba makarelate, yung iba hindi. And you're brave and courageous to take action, to make a move. You're not hesitant, no? To take action. You have a strong will, full of will to take action, to succeed. Ikaw ang driver ng buhay mo. Kayo ang driver ng buhay ninyo. Ganun. And the High Priestess in reverse. So, the High Priestess in reverse dito. O, hindi ka na ma-destroy, hindi ka na pakialaman, hindi ka na ma-harm, hindi ka na mapiktuhan ng mga ginagawa na pandi-destroy, magbibigay ng mga sakit o paminsala, panggambala nitong mga what we call of this, mga witches in short. There. Mga witches. Na mga mamarusa ba? No? Actually, wala naman silang karapatan mamarusa. Wala naman sinabi ang ganun sa kanila. Mamarusa kayo ng ng kahit sinong gusto ninyo. O kung sino. Walang sinabi hanggang sa kanila niyan, no? Yung mga witches na yan. Sa kadiliman kasi yung mga witches na yan, papapatay pa ka ng God yan, eh. O, masakit sa pakinggan, no? Pero yun ang totoo. Sa Exodus 22:18 yan. Pinapapatay sila ng God, kaya nga, mamarusa sila. Wala namang, wala namang utos ang God sa kanila, mamarusa sila. Isipin nyo, mainggit lang sila, mamarusa daw sila. Gusto nilang kinin yung sa iba, kung ano yung gusto nilang kinin sa iba, parusahan nila yung tao, dahil gusto nilang kinin yung sa tao na yan, mayroon yung greediness nila. At yung kapangyarihan nila mamarusa, galing sa devil yan, galing sa mga elemento, galing sa mga fallen angels, galing sa mga demonyo. Hindi yan galing sa God. Diba? Sa Bible ang katotohanan. Doon kayo mag-base sa Bible. Hindi doon sa salita ng mga kulang, ng mga nagpa-practice ng witchcraft. Kaya talagang i-bend nila ang truth. I-distort nila ang katotohanan. Ay nako, parang lalabas ay yung kanilang lies and deception and manipulation. Right? That's the truth.
na hindi nila matanggap kasi sanay sila magsinungaling. Even themselves, pinapaniwala nila sa lies and manipulations nila. Dahil sa they're more comfortable and feeling at ease sa mga kasinungalingan. Deception, creating illusions. Gaya ng kanilang ama na si Satanas. No? Galit pa sa akin Satanas, galit na galit. Galit na galit daw. Kasi nga, tingnan niyo naman. Oh, gaya sa ama na si Satanas, sabi ko. Ano ba, ba't death card? Gusto kong patayin sa Satanas. Hala, gusto kong patayin sa Satanas. Kaya ba na yung umulo mga aso dito eh. Jokean niya yung mga kampo niya, mga alagad, yung mga witches, lahat na lang. lahat na lang ng mga nilalang na alagad ng kadiliman. Sinusumun, inutusan niya yan. Walang pinalagpas, gusto kong patayin ni Satanas. Tingnan nyo, kasi sinasabi kong katotohanan dito, yun ang totoo. Oh. Kasi nga, nasaktan sa sinasabi ko sa Satanas. Nasasaktan siya. Kasi katotohanan, yung masakit talagang katotohanan. Nasasaktan siya. Oh. Ang problema sa mga tao, alam na nga nila na sa side ng Diablo, no? Yung pagiging mangkukulam, mangbabarang, manggagawa, pinili nila na doon sila at manatili sa ganong kinarir pa, ganong sitwasyon, no? Kinarir pa nila. Dahil sinusunod nila, inggit nila. Pagka-greedy. Number 1 yung nag-jokes kanila, inggit, greediness. Isa Satanas naman, sinasamantala ni Satanas yun. Yun ang fuel ng witchcraft eh. Inggit. Yan. Yun ang fuel sa witchcraft. Inggit. Yan ang sabi ng mambabarang sa napanood ko na video, no? Parang pelikula yun pero in real life na the more pag matindi ang inggit na naramdaman, the more na matindi ang inggit na naramdaman, the more na malakas ang sumpa daw ng mga mangkukulam, mambabarang. Yun talaga ang kanilang fuel, inggit. Yun ang kanilang parang langis nila, no? Kung sa sakyan pa, nag-aalab sa inggit, ay, hindi ko maklok. So, tapos baliktarin pa nila yung kanilang mga ginagawa ng deceit, witchcraft na yun daw ang masama sa harap at sa paningin ng maraming tao. Dahil they are very manipulative and scheming and deceitful and deceptive and liar. Malinlang man nila yung ibang tao, mga tao kasi yung mga tao, lalo na hindi intuitive, hindi na hasan yung kanilang intuition, mahina yung kanilang observation, so kung ano yung totoo sa kasinungalingan or manipulation, ay sa mata ng Diyos, sa paningin ng Diyos, hindi nila madadaya yun. Kaya nga may punishment sa kanila sa kabilang buhay, di ba? So, let's proceed sa reading. Merong malungkot, matamlay, nananamlay siya. At naka-experience ng emotional turmoil or even regret, sadness, pagluluksa kasi hindi nakapag-send o hindi nasisend ang mga sinisend niya, pwedeng message or
negativity niya or spells niya. More information dito sa Four of Cups na to, na malungkot, uncontented kasi hindi niya pag-send ng ano yan, ano yung sinisend niya na hindi niya masend. Baggage, karga. Ay aba, karga daw guys, karga ng witchcraft, karga ng black magic, mga spells, example spells, negativity, sumpa, mga ganun, karga. Emotional toxicities, lower vibrations, you name it. Ano pa yung mga pinagsisent nila? Mga jinxes, hexes, mga palipad hangin, mga ganun. Mga deceit, lies, deception, manipulation, illusions. Yan. Malungkot siya kaya hindi siya makapang karga. Oh my gosh. Let's clarify this. Ano ba to? Tao ba to si Four of Cups? Ay, tao siya. Tao nga, pero bakit ganyan siya? O, sabagay, may mga tao talagang evil, no? Kahit sa Bible pa. Nung sinaunang panahon pa lang, mayroon na talaga. Kaya may warning agad about sa mga evil, eh. O? At mayroon na talaga mga evil. Panahon pa ni Noah. Kaya, nilimas ang mundo ng panahon ni Noah. Nilimas ng ano. Ay wipe out yung mga evil. So, meron na talagang evil nung unang panahon pa. Pero, pag nabago na itong mundo na to, pati yung mga lahat ng evil dito, pang lilinisin na to. Pati yung mga hindi nakikita ng mga tao na evil, lilinisin na yan. Kasi yan ang mga nag-uudyok din sa mga tao na gumawa ng kasamaan, no? Udyukan nila ng udyukan yung mga tao na kagaya ng magpakamatay, o kaya yung pumatay, o kaya yung mga minsala, yan. Yung mga tao na mga nagpapadala sa inggit nila, greediness, o maybe galit, nagpapadala din, no? Umaga, ginagawa din nila, inudyok sa kanila ng mga masasamang nilalang. Yan. Kasi yung mga masasamang nilalang na yun, desperate yan sila. Alam nila yung ending nila eh. Diba? Sa Bible yan, kung saan sila ilalagay at ikukulong. Eternal. So, anong tungkol dito kay Four of Cups na to na malungkot na ito? Anong connection yan sa inyo? Sa'yo? Anong connection yan? Ten of Cups. Ay! Mukhang gusto niyang bumuo ng family. Ano? Gusto niyang bumuo ng family with you? No. Gusto niyang bumuo ng family with your person? Baka with your person. Ayan. Gusto niyo bumuo ng family with your person. So, gumagawa siya ng mga kahindik-hindik na kademonyuhan. No? Pagkakarga ng black magic yan. Ano kaya yung kinakarga? Madami yan. Hindi lang isa. Ayan, 10 of Wands. So, gusto niya kasing bumuo ng masayang pamilya with your person. Oh my gosh, that's very greedy and very, masama talaga, no? Bakit ikaw ang kakargahan niya? Bakit kanya kakargahan ng kanyang mga black magic? Gusto niya bumuo ng family with your person, dinamay ka pa niya. Ang lupit naman niya. So, deceit niya yan. Para, siguro yung iba dyan, para palabasin ka ng masama, no? Pag nakargahan ka ng gaya ng mga orasyon, no? Yun na kasi mamanipulate sa isipan ng tao na mangontrol na, mang-restrict, mga ganyan. No?
At yun na, pwede niyang palang lalabas yung tao na masama. Alam mo yung na-influensya na yung utak niya. Nung kumaga na-influensya, na-control na siya. Yung ganun. Nakagawa na siya ng, kagaya ng mga biktima ng palipadhangin. Biktima ng mga hypnotism. Diba? Halos wala na sa sarili. Kung ano inutos sa kanila nung nag-send sa kanila ng palipadhangin o hypnotism, yung gumawa ng hypnotism sa kanila. Sinusunod na nila, wala na silang free will. Tinanggalan sila ng free will, yung nasusunod na, yung nagkontrol na sa katawan nila at isip nila, yung ng palipadhangin at ng sent ng mga orasyon na yan, o mga, kung ano mga karga yan, hypnotism, kung ano pa yan, madaming visit yung mga yan. Magagalit ba itong mga to? Kung manood dito, magagalit siya, matinding galit niya pag mapanood niya to, kaya mabulgar siya, ma-expose ng tudo. Ay, hindi naman siya magagalit. Pero magagalit siya, hindi naman siya magagalit ng todo, magagalit siya. Magagalit siya. Magagalit siya. Kaya may expose siya eh. And this is the purpose of what I'm doing to expose the truth kahit may mga magagalit, no? Na may mga magagalit talaga yung mga ma-expose dito. No? Ang importante, yung sinasabi ko ay katotohanan. And you know what? Yung pag-expose ng katotohanan, kagaya ng kay Prophet Chan, that's a mission from God. Madaming matutulungan maging aware. Pag na-expose ang katotohanan, pag sinabi ang katotohanan, pag nireveal ang katotohanan. Diba? Ang pag-spread ng lies and deception o pag-create ng manipulation or stories, yan ay sa side ng devil. Yan ang mga gawain ng mga followers ng devil. And that's the truth. So, hindi ko nakasalanan yun kung masaktan ang mga gumagawa ng gano'n na they spread lies. Alam naman nila yung ginagawa nilang mali yan. Nasa demonyo yan, sa devil yan, pero ginagawa nila. So, what they should do is to change. No? Hindi porket tao sila, sabi na, tao lang ako. Ganon. Tao lang ako, kaya makasalanan ako, sabihin nila. They can change themselves if they want, kasi lang ayaw nila eh. Kaya ayaw nila ng korreksyon, ayaw nila na magbago. Because they love doing evil. Because they love doing manipulation. They love creating lies. They love selling lies, spreading lies. Yan. Diba? Madami bang magustuhan ng reading na ito? Be? Madami naman. Akala ko hindi nila magustuhan kasi ma-hurt ba? Ay! Oh. Let's see kung ano yung next chapter ng buhay ninyo. Collective. Let's see. Ay, maging stable, maging comfortable ang buhay ninyo, maging wealthy daw. So, depende pa rin yun sa pagsusumikap ninyo, di ba? Pag masikap kayo, masipag kayo, at gamitin ninyo yung mga kainan nyo yung, para kumita kayo ng pera sa patas na paraan, di ba? Wala masamang kumita ng pera o magpayaman sa patas na paraan. No one could question your wealth, your money, your income. Sa patas na paraan yan. Hindi mo naman inakaw yan, di ba? Hindi mo naman in-scam yan sa iba. Hindi mo naman kinuha sa iba yan na inagaw o ninakaw. Di ba? Hindi mo naman kinuha yan sa manipulation. Hindi mo naman kinuha yan sa panglalamang. Alam niyo mga panlalamang? Tulad ng kung magnegosyo ka, bantayan ka ng timbangan,
para malaki talaga yung kitain mo. Dinaya mo yung customer mo. Mga ganun ba? Eyes like a sunrise, like a rain falls on the shore. And I wonder, well, let's see. Maging abundant na yung buhay mo. Maging wealthy. If you're a lady, you will be a wealthy lady. If you're a man, you will be a wealthy man. If you're a woman, you will be a wealthy woman. If you are gay, you will be a wealthy gay. If you are a tomboy, you will be a wealthy tomboy. Pero I'm not considering yung mga gay and tomboy, ha. May time pa kayong mag-change, magbago if you want. Kasi ayaw din talaga ng God ng ganun. Kaya hanggat maagap, kung gusto niyo magbago kayo. Kasi ayaw ng God ng ganun eh. Basta ayaw ng God yun. Sa Bible yun, di ba? Ayaw ng God ng ganun. Ayaw niya ng yung nakipagtalik sa kapwa lalaki, nakipagtalik sa kapwa babae. Ayaw ng God doon. Kaya kung magbago na, di ba? Yung ganun. Pero kung pusong babae, pusong lalaki, kung ganun kahit pinanganak, edi huwag ka lang makipagtalik sa kapwa lalaki, huwag ka makipagtalik sa kapwa babae, ganun. Kung pwede kang magbago, bago ka na, di ba? Kasi ayaw ng God ng ganun. May punishment kasi ang God doon. Nasa inyo na yung bahala kayo. Buhay niyo yan. Alam niyo naman na may consequences after life. It's your choice. Binigyan kayo ng free will ng God. So, ano yung next chapter ng buhay niyo pa, collectives? Two of Wands. Clarification with the Two of Wands on a verse here. Eyes like a sunrise. Hindi na kayo maging emotional. More clarification pa. Hindi na kayo maging emotional. Alam mo yung matindi yung emotion nyo, no? Na pumunta sa person ninyo, like sa person ninyo na nanggagayuma sa inyo. Like that, no? Sa person ninyo na nanggagayuma sa inyo. Pwede ha? O tuloy-tuloy ang ginagawa, oh. Na yung gusto ninyong puntahan ng taong nanggagayuma sa inyo, yan. Yan. Emotional kayo, driven by your emotion, kasi minamanipulate yung isip niyo eh. May mga sinisentence ng demonyo pati at mga spells, di ba? Mga emotions nila, their toxicities, their will, no? Parang tinatanggalan kayo ng free will ba? Ano ba yung gayuma? Ano yung gayuma? Mga love spell nila. So, you will have freedom talaga, no? To choose what you want. Kung sino ang gusto mong makasama, kung anong buhay ang gusto mo. Hindi yung naging sunod-sunuran ka sa will ng nanggagayuma sa'yo, ng iba. Di ba? So, more information sa mga mangyayari sa iyong love life ba? Magiging action-oriented ka na. Magiging brave. And strong in your personality and goal-driven towards your goals in life. No? Magsiset ka na ng plans para ma-achieve mo yung mga goals mo. So, magiging ganun ka na. Magiging charismatic, active, energetic, passionate, strong will mo, ng ganun. By the way, how may chariot ka? Yeah. There's chariot. So, ikaw na ang driver talaga ng buhay mo. No one could drive your mind or your emotion. Yung iba. You're the one who will be the driver of your own life. You will have the freedom from any
Gayuma. Pwede kasi makaramdam ka rin, ma-attach ka, gusto mo siyang makasama, yung pala gayuma lang. Ginayuma ka lang, naritwalan ka na pala, pinainom ka ng potion, mga ganun. Kaya akala mo, tubig lang, coke lang, alak lang, ininom mo, o pagkain lang, may gayuma na yun. May ano pala yun, may ano na pala yun, may laso, may gayuma, may potion, may love spell, mga ganun, no? May incantation na pala yun. Kasi pag pumasok na yun sa katawan mo, yun na yung mang-control sa iyo. Sa iyong mind, emotion, ganun yun. And, sino ba itong gusto mo magkaroon ng union sa inyo? Actually, yan ay talaga yung base sa reading. Hindi lahat ay makarelate ha. Pero, merong makarelate, merong hindi. Okay? Pakiramdaman nyo din. Yung person na gusto mo mag-reach out na you're emotional, nakaramdam ka ng emotion dyan. Yan yung person na divinely guided kayo kasi may lover's card. O pwedeng soulmate, basta divinely guided yan. Divinely guided kayo. O maaring ano yan, totoong mahal mo talaga yan. Yung taong totoong mahal mo. Pero, clarify by the moon, so ibig sabihin, may deceit yan, may deceit. Binablock yung inyong union. Merong lies, deception, manipulation na pinasok sa isip ninyo. Illusions, manipulations, para hindi kayo magsama. Sino may kagagawa niyan? Yung may gusto sa person mo. Yung may gusto sa person mo. Alangan, sino? Ano bang yung main energy? Ano yung main energy dito? Queen of Swords. King of Swords. Actually, may boundaries na, no? Strict sa mga papasukin sa buhay nyo. Meron kayo makina-cut off na sa buhay ninyo, eh. Logical, mag-isip, intellectual, sharp and clear mind. More information sa the Star. Pero palang patuwa. Actually, you're inspired and positive if this is upright. And you're not impulsive to take action right away. Right? That's you're not impulsive. Sign of impulse. Or kaya ay hindi makapang-atake. Pwede din yung hindi makapang-atake dito. Hindi makapang-attack, makapag-take na action itong mga gumagawa ng deceit. So, more information sa mga mangyayari sa iyong love life. Because you're more into your love life. O, diba? Upright pa ba to? Ito, upright talaga tong Knight of Pentacles. So, it's upright to. Knight of Pentacles and Ace of Swords. Mag-umpisa ka na na-courageous ka na intellectual yung isipan mo, logical ka mag-isip, clear and sharp ang mind mo, victorious, mag-succeed ka sa mga umpisahan mong gagawin, na tuloy-tuloy na yan, kung anong mga gagawin mo, committed ka sa mga gagawin mo, or you will be committed and reliable in relationship man or work. At may mga tools ka, kita nyo may mga tools dito. Tuloy-tuloy ka sa journey mo, sa path mo. Kung ano man yung mga umpisa mo, it will become successful and victorious at tuloy-tuloy yan. Sa love life mo pala to, no? So, yan, mag-umpisa ng victorious at matagumpay yung love life at pang long term, din pang long term na yan, no? Or pwedeng may offer na din ng person mo na tuloy-tuloy, hindi committed yung mga karelasyon mo sa'yo. Ganun ka din. So, ayan. Ano bang gusto sabihin sa'yo ng
person na mahal mo. No? Tignan natin. More clarification. Ano pang naisabihin ng person na yan sa'yo na mahal mo? Ay, gusto niya daw yung ano, yung single siya, mas komportable siya sa buhay na siya lang. Single siya, mag-isa, mas gusto niya yung ganong buhay. Na-enjoy pa daw niya yung ganong buhay. Ayaw pa niya mag-offer ng cup of love. Yan. Oh. Tapos, ano pa? Ang naisabihin sa'yo ng person na yan na mahal mo. Mahal ka eh. Isa reading eh. 7 of Wands in reverse and the Wheel of Fortune. Hindi daw siya defensive sa'yo. Hindi siya natatakot sa'yo. At alam niya nakadistin kayo kasi may Wheel of Fortune dito. Ay, hindi. What's with the Wheel of Fortune here? Gusto niyang kayo ang magkatuluyan. Ay, hindi. Ay! Tingin niya nakadistin kayo. Baka ganun. Tingin niya nakadistin kayo dito sa meaning ng Wheel of Fortune. Tingin niya, no? Tingin niya lang, no? Tingin niya nakadistin kayo to be together. Pero ayaw pa niya mag-offer ng cup of love sa iyo. Gusto pa niya enjoy yung buhay niya na single siya, na siya lang, wala ka pa sa buhay niya. Kasi may mga ganun talagang tao. Sino ang darating for you? No? Sino ang darating for you na decisive and talagang mag-message siya sa'yo? Etong klaro ang isipan niya. May mahal ka pero hindi pa siya ready to be in a relationship with you. Gusto pa niyang enjoy ang buhay niya na single siya. Wala ka sa buhay niya. Tapos, eto naman, meron dito na talagang decisive, determined, pursue ka. So, baka yan talaga yung the one, no? Itong isa, tingin niya lang naman nakadistin kayong dalawa, yung taong mahal mo, Pero, meron dito na talagang decisive and persevering na ipurso ka. Itong naklaruhan, no? Yung utak niya, yung judgment niya, no? Na, naklaruhan siya na kailangan ka na niya sa buhay niya. Tingnan natin. Oh yes, kaya decisive and determined talaga siya, persevering siya, no? Na i-pursue ka kasi nga kailangan ka na niya sa buhay niya, naklaruhan siya na kailangan ka na niya sa buhay niya. So, kailangan niya na ng partner, which is you, no? Ikaw yung kailangan niya sa buhay niya, na maging partner niya, na naklaruhan siya na gagamitin niya lahat ng tools niya, kahit na pagdaanan niya lahat ng kailangan niya pagdaanan, kasi the magician, para lang mapangasawa ka niya. Para lang mapangasawa ka niya. Oh my gosh! Oh my gosh! So, ibig sabihin, pwedeng hindi ito ang divinely guided kayo. Pwedeng mahal mo lang talaga yan siya yung tao na yan. Kaya lumabas yung lover's card dyan. Maaring ito talaga ang tunay na divinely guided kayo kasi this person is really determined and persevering to be with you. Dahil clear na ang mind niya and yung judgment niya. Dahil wala na nagka-clouded sa judgment niya. Ano ba tungkol dito kay judgment na ito? Ano tungkol sa kanya? Diba? Nagtagumpay kasi itong si judgment nito na maka-break free, na makalaya. No? Sa restrictions, kaya clear na yung judgment niya. Wala na ngayong nag-restrict niya, wala na ng control. So, yan. Sino bang tumulong dyan? Sarili niya lang ba ang tumulong sa kanya para makalaya dyan, makawala sa restriction? Hindi. May tumulong sa kanya. Tinulungan mo ba na makawala dyan sa restriction yung tao na yan? At tinulungan mo para makawala siya sa restriction. So, yan. So, ito na lamang for collective, guys.